Walang pumananabagan sa buong Angeles, Pampanga, Laksamada, or sa Purok 2, Purok 1, kahit saan po, no? Kahit sa buong mundo po tayo, no? Sana wag na wag po tayo maging masama. Hindi po maganda sa tao na maging masama at nabubuhay sa purong kasamaan, no? At higit sa lahat po, yung ating mga anak, wag na wag natin tuturuan na maging masama sa kapwa. Nako, yan ang masaklap, kabata-bata pa po, makasalanan na. Again, kung sino po mga teacher dyan sa buong mundo, wag na wag rin ninyo kakampihan at hayaan na kapag nakipag-away ang mga bata, kung meron alam, kapag sino po inaaway, yun po ang pagsabihan ninyo kung sino nangaway, no? At kung sino po ang nanununtok or siya po ang pagsabihan ninyo. At wag na wag ninyo paratangan ang mismong sinusontok na nga at umiiyak na nga, pinaratangan mo pa, Ma'am Iris. Na? Buti, Ma'am Iris, nakatulog ka pa. Hindi ka pa na binabangongot sa mga kasinungalingan mo na matagal na ako nagmamasid sa inyo. Na? Hindi pwede yan, Ma'am Iris. Teacher, magsisinungaling ka. Huwag mo kampihan yung mga kabataan. Tandaan mo, wala kang karapatan na bawasan ang isip ng magulang, lalo na ang anak ay naapi at umiiyak. Natural sa isang magulang mag-usisa kung sino nag-away sa aking anak. At kapag may umaamin na umaway sa aking anak, ano ginagawa ko kanina? Manghingi sila ng sorry. Magyayakapan sila. Ngunit, at higit sa lahat, wag na wag sila makipag-away at wag na wag sila mag-away. Yan. Diba? Yun ang sinasabi ko, Ma'am Iris, kanina. Pero anong ginagawa mo? Niyayakap mo yung bata na mataba, na sakal na. Kaya sabi ko, ba't umiyak ka? Dahil sinasakal mo, Ma'am Iris, Diba? Niyakap mo, akala mo ayaw mo pakawalan kasi ayaw mo gusto na kausapin ko bakit umiyak yung aking anak. Dahil ang gusto mo, yung aking anak na walang kasalanan, siya ang nanununtok sa karamihan sa mga bata. Ma'am Iris, yung utak mo nandito na merwis Hindi yung pwede ilalagay mo sa talampakan mo. Teacher ka, gamitin mo. Diba, hindi masama kung tanungin ko yung kapwa bata niya kung bakit inaaway yung aking anak at umiyak. Pero pinipigilan mo ako at pinagpilit mo na ang aking anak ang nanununtok sa karamihan sa mga bata. Samantala, hindi yan marunong manununtok yung aking anak. Hindi marunong malaban yan. Kung kayo, Ma'am Iris, na matapang at kasing bangis sa aso, wag mo kami katulad sa yung Ma'am Iris. Tandaan mo. Kaya kung iniiral mo yung kasamaan mo, maaari ka tanggalin at papalitan ka. Swerte ka kung makapasok ka pa maging teacher. Kaya hindi po natin kailangan ang isang teacher na sinungaling. Pero yung batang-bata, tinuturuan na magsinungaling at pinaratangan pa. Sino ba matutuwa na hindi ginagawa sa anak mo at iniyakan at mismo anak mo umiyak na nga at sinusontok? Nagawaan pa ni Ma'am Iris na paparatangan na nanuntok sa karamihan sa mga bata. Hindi mo ba alam, Ma'am Iris, kapag sinusuntok yung aking anak, akala mo ba, binabaliktad mo lang man ang aking anak ang pinagtutulungan sa lahat mga bata. Kaya naisipan ko, yung umiyak yung aking anak, parang pinagtutulungan yung aking anak. Kaya yung pinapapasok mo ako, gusto ko kausapin lahat mga bata habang nandiyan yung mga magulang nagsundo. Pero ang ginagawa mo, pinipigilan mo ako bilang isang magulang at nasasaktan yung aking anak at sinusundok yung aking anak at umiyak. Pinipigilan mo ako na ako'y mag-usisa. Hindi masama kapag mag-usisa sa bawat bata. Kaya wag mo ako tuturuan, Ma'am Iris, na maging kasing katulad ako sa'yo na kung kriminal ka, Ma'am Iris, wag mo ako katulad. No?
Kung sabihin mo na dalaga ka pa, kung kriminal ka lang man, mismo, wag mo ko tuturuan na maging masama ko sa aking anak, na papaluin ko yung aking anak na mismo umiyak na nga at sinusuntok. Di ba? Dinig ko sa pintuan kanina, umiyak yung aking anak Bago ka na, nagbukas. Tapos, inutusan mo ako kunwari, alam mo na ako ang inutusan mo at inirapan kita. Gumagawa ka ng paraan. Gumagawa ka ng kasinungalingan. Yung aking anak ninuntok sa karamihan ng mga bata. Nagpapatawa ka. Nasamantala habang nagsasalita ka, yung mukha mo, bulak na bulak, dahil pang walang dugo. Ang mukha, na? Gagawin niya kung sinungaling, Ma'am Iris. Never, hindi pa ako sinungaling. Pinaglalaban lang po namin ang aming sariling prinsipyo bilang lagi na ape at naabriyado. At kahit kailan po, kahit sino, wala po sino man mang-api sa amin, mag-ina. Tandaan natin. At higit sa lahat, Ma'am Iris, wala akong karapatan na magagalit sa mga bata o uosisain ko lang na maayos, tatanungin kung sino nag-away sa aking bata, kung bakit sa aking anak, kung bakit umiiyak. Pero ang ginagawa mo, pinipigilan mo ako bilang isang magulang. Diba? So nagpapahalata ka na nagsisinungaling ka, kahit hindi mo pipigilan. Alam ko nagsisinungaling ka kasi wala naman ibang umiyak kanina, Ma'am Iris, yung aking anak lang man. Tapos sasabihin mo, nanuntok yung aking anak sa karamihan. Hindi kaya yan, Ma'am Iris, sa aking anak. Ano yan, si Manny Pacquiao? Marunong manuntok? Debog singero? Ginagawa mo si Raulo yung sarili mo, Ma'am Iris Mas ginagawa mong may ganun ka, Ma'am Iris Sa tingin ko lang sa'yo. Kasi kung matino ka, hindi mo ako pipigilan kapag kausapin ko yung mga bata. Lalo na alam ko na marami mga magulang dyan nakikinig. Pero anong ginagawa mo? Pinapahiya mo pa ako, hinihiyawan mo pa ako kanina. Na huwag yung mga bata kausapin ko at yung aking anak na kausapin. Ano gusto mo, Ma'am Iris? Papatayin ko yung aking anak? Ha? Sinasaktan mo na nga. Sinasaktan na nga yung aking anak sa mga ibang mga estudyante mo. Sinusuntok na ng balikat. Pinaglalagnat na nga, mula pumapasok. Teacher ka, hindi ka marunong mag-usisa sa mga anak, sa mga tinuturuan ng mga bata. Malapit na mag-graduate kayo, Ma'am Iris. Pero yung mga anak ko, yung mga bata, araw-araw nawalan. No? Kung ano makain sa aking anak, makain mo rin. Diba? Dapat nagawa mo pa napagbibintangan, nanununtok sa lahat mga bata. Nagpapatawa ka ba, Ma'am Iris? Magpapasalamat ka kapag nakapagtulong ka pa, maging teacher ka pa, Ma'am Iris. Diyos na lang po bahala sa inyo. Yan mga katulad sa kasinungalingan na ang bata na walang kalamanan sa mundo at lagi inapi at lagi sinusontok at pinaratangan mo pa, Diyos na lang po maniningil sa iyo. Diba? Lalo na pinapahiya mo ako wala akong kasalanan sa iyo. O doon ako, kami pa nakakatulong sa iyo Kahit hindi kami taga rito at dayuhan lang kami. Nakikisama kami sa iyo. Tapos ngayon, ganito sabihin mo sa akin. Binaratawan mo niya kay anak. Yung aking anak, kabata-bata pa, tumutulong sa iyo. Binibigyan ko ano makain niya. Binibigyan ka. Diba? Lahat mga estudyante, namimigay yata sa iyo. Ayaw ko rin ito sabihin na nag-ano rin sila para magkaroon sila ng average. Diba? Matuto ka ng espiritu. Isipin mo, magulang. Hindi ka po magiging teacher at wala ka po matuturuan kapag walang mga anak, ang mga tao na nag-enroll para sa iyo. Hindi lang po ikaw lang ang teacher.
Ayan, again, ako lang po manawagan sa lahat ng mga teacher. Wala kayong karapatan na i-down, i-back up, ano yung tawagin, na ipahinto ang bawat estudyante. Kung sino po mga teacher na sabihin ang bawat teacher sa buong mundo na huwag tatanggapin ang estudyante, gawaan po natin yung batas, no? Na wala silang karapatan mga teacher na hadlangan ang isang magulang na magpapaaral sa anak. No? Sa bawat school, may karapatan ang mga bata mag-aaral kung tuturuan po nila, salamat. Kung may matutunan yung mga bata, salamat. At sila po ang isang sinisilduhan lang. So, wala po silang karapatan, hadlangan, na sabihin na magpadala sila ng note sa iba't ibang lugar na wag papasukin, ganun-ganun ang bata. No? Kung sino po mga teacher na magbawal na wag papasukin mga bata, agad po ninyo na ikulong kasi wala silang karapatan na pagbawalan ang magulang at kabataan na wag ipapasok sa iba't ibang room.